Sige tayong manalangin. Aming Diyos, magandang gabi sa inyo at muli amin pong binibigay ang mga sumandaling ito para kayo ay mag-usap sa amin sa pamamagitan ng inyong salita. Hiling namin ang inyong banal na spirito na siyang aming magiging guro, bigay ng kaliwanagan sa mga talata na aming pong pag-aaralan. Sa iyo lang po ang kapurihan, itong aming samot dalangin kay Kristo Jesus. So tayo ngayon ay nasa 2 Peter chapter 2 verses 4 to 10. Okay? Sa first part lang ng 10. So it says, "For if God did not spare angels when they sinned, but sent them to hell, putting them into gloomy dungeons to be held for judgment. If he did not spare the ancient world when he brought the flood on its ungodly people, but protected Noah, a preacher of righteousness, and 7 others, if he condemned the cities of Sodom and Gomorrah by burning them to ashes, and made them an example of what is going to happen to the ungodly, and if he rescued Lot, a righteous man, who was distressed by the filthy lives of lawless men, for that righteous man living among them day after day was tormented in his righteous soul by the lawless deeds he saw and heard. If this is so, then the Lord knows how to rescue godly men from trials and to hold the unrighteous for the day of judgment, while continuing their punishment. This is especially true of those who follow the corrupt desire of the sinful nature and despise authority." So, pag ating pong titingnan ito sa original na sulat ni Apostol Pedro, ay ang verses 4 to 9, okay, ay isa lamang pong single sentence. Isa po ito sa pinakamahabang sentence sa New Testament. Ganyan po talaga magsulat. Gaya po ni Apostol Pablo, yung isa niya pong sulat, I think sa Book of Romans, napakahaba po pero isang sentence lang po yun. So dito makikita natin na may tinukoy na mga judgment ang ating butihing pastor na si Pedro. Sabi nga dyan sa verse 4, "For if God did not spare angels when they sinned, but sent them to hell, putting them into gloomy dungeons to be held for judgment." So una sa ehemplo ng divine judgment ng Diyos ay yung patungkol sa mga nahulog na mga anghel o the fallen angels. Sila ay mga demonyo na ang tawag. Okay? So sabi nga, for if God angels who sinned did not spare, stressing na sabi nga itong mga anghel na to, kung sila ay huhusgahan, how much more ang mga tao? Sila rin ay huhusgahan. Kasi kung mga anghel hindi na spare, how much more tayo na mga tao? So, sino itong mga anghel na tinutukoy dito ni Apostol Pedro? Sabi nga ni Jesus sa Luke 10:18, "I saw Satan fall like lightning from heaven." So si Jesus mismo ang nagbanggit niyan. Si Apostol Juan naman sa Revelations 12:7-9, kanya pong isinilarawan ang isa pong pag-aaway sa kalangitan. There was a war in heaven na kung saan itong si Satanas at ang kanyang mga anghel ay itinapon sila ng Diyos dito sa lupa, dito sa mundo. Yeah. So, pagtitingnan po natin, the most common interpretation nito ay patungkol po ito doon sa judgment ng mga anghel na ating pong naaral na nung sa 1 Peter
At ito ay patungkol dun sa Genesis 6:1-4. Yung tinatawag na mga sons of God, I believe, and many scholars believe that these are not human beings, but these are actually fallen angels na nakiapid sa mga kababaihan nung panahon na yon, at ang naging punla o offspring ay mga higante, mga warriors na mga tao. Yan. Now, bakit ko nasabi ito? Sapagkat ating mababasa mamaya yung kung saan sila naglalagi. Okay? Sabi rin dyan sa Job 1-6, sa chapter 2 verse 1 at sa chapter 38 verse 7 ay ito ay mga patungkol nga sa mga nahulog na mga anghel. Ayan. So, apparently, ilan sa mga nahulog na mga anghel, okay, ay malaya pa sila hanggang sa panahon natin ngayon na nakakapag, kumbaga, impluensya sa mga taong hindi mga mananampalataya. Kanilang ginagamit sila, kanilang binubulag, kanilang nililinlang. At ang mga Kristiyano naman ay kanila namang kinukutya. Okay? Because sabi nga Satan continues to accuse us, to rebuke us. Pero sabi nga tayo, we have to be persevering in our faith. Huwag tayong padadala sa mga akusasyon ni Satanas sa atin. Tayo ay binili na ng dugo ni Kristo, and thereby, yun ang ating tatayuan. Okay. At ang iba naman ay sabi nga ay ikinulong. So, kung ating i-connect ito, so bakit may mga malayang demonyo at may mga nakakulong? Madaling i-connect ngayon sa Genesis 6 na ang mga nakakulong ay yung mga yun na hinusgahan ni Yahweh nung kapanahunan ni Noah. At gumamit si Pedro ng verb na sa Greek ang salitang tartaro. Ibig sabihin niyan is to hold captive in Tartarus. Ibig sabihin ay itong mga anghel na to ay ngayon nakakulong doon sa lugar ng Tartarus. Okay? Ang Tartarus, pangunawa ito ng mga Greeks. Okay? Ay isa po itong subterranean place lower than Hades. Ibig sabihin ito raw ay isang lugar, ang paniniwala nila, itong mga Greeks, na mas mababa pa. Kaya nga doon sa parang ilalim ng Hades. At doon yung punishment nila ay sila'y makulong. At ang mga iba namang mga Hudyo ay ganun din ang kanilang paniniwala patungkol dito sa Tartarus. Lalo na sa kanilang mga apocalyptic books. Okay? Ay tinatranslate nga nila itong Tartaro as a sent or cast into hell. Parang itinapon doon sa ilalim. Yang sa Book of Revelation, the bottomless pit. Okay? So, since wala pang nakapunta rito at ito ay mga paniniwala ng mga Hudyo, at ito rin ay ginamit nga ni Apostol Pedro, at dahil nga sabi ko nga, no prophecy came out of man's will, dahil hindi ito gawa-gawa lang ni Pedro, bakos ito ay gabay ng banal na spirito para isulat din ito ni Pedro. So, approximately, we could now surmise or ating ngayon masasabi na meron talagang lugar na kung saan sila ay nakakulong. Kasi nga, Old Testament, meron na sinabi na yan Tapos ngayon dito sa New Testament, ganun din. So, merong confinement. Pero yung confinement na yan, hindi pa yan yung pinaka-final hell, sabi ko nga. Meron pa yung final hell na kung saan dun lahat magkikita-kita, dun lahat itatapon ang mga
hindi mananampalataya, si Satanas, ang mga demonyong kasama niya, ang Antichrist, lahat sila ng mga Antichrist sa iba't ibang panahon, ang bulaang propeta, lahat sila kung ilan man sila, ang mga hindi mananampalataya, ang mga hindi tatanggap at kikilala sa ating Panginoon ay maglalagi dyan sa tinatawag na final hell. But for now, itong mga anghel na to ay nakakulong lang sila dun sa tinatawag na gloomy dungeon. Sinabi dyan ni Apostol Pedro. So isang lugar na kumbaga nakapreso sila. Okay, they are in chains doon sa madilim na lugar na yon. Yan. So dito naman makikita natin sa verse 5, sabi, if he did not spare the ancient world when he brought the flood on its ungodly people, but protected Noah, a preacher of righteousness, and 7 others. So dito ngayon, pangalawang ehemplo ng divine judgment ay yung nangyari noon sa panahon ni Noah. Ni Noe, sabi nga. Yung flood. Okay? Nung time na nilubog ng Diyos ang mundo. Dahil nga sa kasamaan at dahil sa hindi pagsunod ng mga tao at hindi pag-repent at pagkikilala sa Diyos na buhay. Kaya dumating sa punto na nagalit na ang Diyos, sabi niya, wala nang ginawa ang tao kundi ang paggawa ng kasalanan, kaya't akin na silang lulunurin. At ito nakita na pag-aralan natin ito, hindi ko lang na-record, but I will try to record again itong 1 Peter chapter 3 verse 18 to 22. Okay, para maunawa natin. Yeah. So, dito pinapakita muli na si Noah ay may kasamang 7. So, sino-sino yung 7 na yon? Yun ay ang kanyang asawa, ang kanyang 3 anak, at yung mga asawa ng kanyang 3 anak. Kaya 8 sila, all in all, na nasalba ng Panginoon. Okay? Meaning to say, sila yung sumakay dun sa arko, sila yung nanatili, pero lahat ng mga naiiwan, sila naman ang dinala ng baha at sila ay nalunod. So they were taken. Kaya nga yung sinasabi ko kanina, mas gusto kong manatili kaysa yung to be taken. Kaya yung libro ni Tim LaHaye na Left Behind ay mukhang hindi talaga biblical ang turo na yan. It is basically a new teaching that was conceptualized during the 1800s. Okay? At sabi ko nga, yan ay kinonsepto. Ang kilala ko noon ay si Darby, pero yung pala, yung konseptong yan ay mas matagal pa doon. Kumbaga, yan ay nagumpisa noong 1830. Itong mga tinatawag na mga Irvingites, okay, nagmula kay Edward Irving at kay Margaret MacDonald. So, ang sabi nga dito sa libro ni Bill Britton is that, sabi, itong si Edward Irving gumawa ng isang libro na kung saan ay tinanggal siya sa Church of Scotland dahil dun sa libro niya concerning the sinfulness of Christ's humanity. Biro mo, tinawag niyang makasalanan ang ating Panginoon. At pagkatapos nito, siya ay nagturo about the rapture of the church. At paano niya naituro to? Dahil kay Margaret MacDonald, na itong si Margaret MacDonald ay nauwi sa isang trance. Okay? Nagkaroon siya ng trance. At dinescribe niya yung vision na nakita niya raw yung mga
santo, yung mga mananampalataya na iniiwan ang lupa at sila'y bumabalik sa Panginoon bago ang tribulasyon. So doon pala nagsimula yan. Okay? At ngayon, ito ay tinuloy nila R.N. Norton at ito ay prinint noong 1861. Pero sabi nga, itong turo sa rapture ay hindi itinuro nung mga kilalang mga scholars, kilalang mga godly men bago dumating yung 1830, gaya nila John Calvin, sina John and Charles Wesley, sina Martin Luther, yung mga yan, ay wala silang turo patungkol sa tribulation. At nung April 30, 1831, itong si Mrs. J.B. Cardale, na sumama rin ito sa tinatawag na Irving's Church, sa church ni Edward Irving, nagkaroon din siya ng personal na revelasyon. At sinabi niya, it will be a pre-tribulation rapture. Yan. And later on, itong mga turong ito ay pumasok na rin dito sa mga iglesia, tinatawag na Powers Courthouse in Ireland. At ito ay inatendahan ng mga Plymouth Brethren organizer, at yan, ang isa dyan ay si John Darby. So si John Darby ang kilala na siyang nagpalawak ng turo ng tinatawag na rapture. At sinigundahan ito nila C.H. Mackintosh at ni C.I. Scofield. Now, si C.I. Scofield ang siyang gumawa ng tinatawag na reference Bible na siyang nagpopularize nitong rapture theory. Kaya dito natin makikita na ang originator pala nito ay isang Scottish girl na kung saan ay sabi nga sa page 15 of Norton's book on the Catholic Apostolic Church, na ito ngang si Margaret MacDonald ay dumaan sa trance at doon pala nagumpisa ang turong yan, yung rapture. Kaya ang mga Reformed hindi po naniniwala sa turo ng pre-tribulation rapture, yung tinatawag na secret rapture, sapagkat wala talaga sa mga naunang mga taga pamahagi ng salita ng Diyos. Maging ang mga apostoles ay wala silang tinuro about the rapture. Okay? So yan. So at least meron tayong idea tungkol nga dyan kung saan nanggaling. So ngayon, kailangan po natin ingatan ang ating mga sarili sapagkat dahil dito marami ngayon this is the popular view sa evangelicalism actually. Itong pre-tribulation rapture, and sabi ko nga mga dispensationalist sila ang nagpapahayag nito. So, balik po tayo doon sa flood, kung saan ay si Noah ang naligtas lang. Makikita natin na kabaliktaran po sa turo ng mga pre-tribulation rapture, yung the word taken. Yung taken, sila pala yung huhusgahan. At yan, makikita rin natin sa mga parables ni Jesus. Wala na akong time para ibigay sa inyo, but later on, siguro mapag-aaralan din natin ito. Sa mga parables at sa mga mismong turo ng mga propeta sa Old Testament. From Old to New, makikita natin yung mga nag-remain, sila yung naligtas. Yung mga taken, sila yung hinusgahan. Okay? Pati yung parable of the tares. Sinabi nga, pagdating ng harvest, sinong unang kukunin? Yung mga tares. Okay? Yung mga yon. Iiwan muna yung mga wheat. So anong ibig sabihin? Mauuna pala ang pagkuha doon sa mga unbelievers dahil sila ay huhusgahan at mananatili ang mga mananampalataya ng Diyos. Okay? So yan po ang at least one of the examples.
So dito ngayon makikita natin sa pangatlong example ni Apostol Pedro regarding the divine judgment is the destruction of the cities of Sodom and Gomorrah. At yan matatagpuan po yan sa Genesis 19:24 to 28 na sinabi, "The Lord rained down burning sulfur on Sodom and Gomorrah from the Lord out of heaven." Kaya nga makikita po natin hanggang sa panahon ngayon, mag-YouTube po kayo at tignan nyo po yung lugar ng Sodom and Gomorrah. Makikita nyo that the area is rich in bitumen, salt, and sulfur and has been geologically active in historical times. Hanggang ngayon makikita nyo na may makikita kayong mga bato na kung saan ay pag inyong tawag nito nilagay sa experiment yung mga kuha na yun, ay matatagpuan nyo yung mga ingredients na ito, yung bitumen, salt, and sulfur, na kung saan doon natin makikita yung madaling mag-apoy. Yan. So, ibig sabihin, nagpaulan talaga ang Diyos ng apoy sa Sodom and Gomorrah. So, it was like a volcanic judgment. Okay? Alam naman natin, pag pumuputok ang bulkan, yung nilalabas na apoy at lava, magkasama na yan. Yung pyroclastic clouds na yan, kasama pa yung mga umaapoy na lava, ay nanggaling sa langit, tapos babaksak sa lupa. You could just imagine how terrible that day was. And Peter says, He condemned them by burning them to ashes. So, sabihin talagang na-reduce sa abo ang mga tao. Talagang yung buong lugar na yun ay natakpan ng mga abo pagkatapos. Kaya nga, yung mga archaeologists ng kanilang hinukay, makikita natin na napakapal nung hukay para lang makita nila yung mga vestiges o yung mga remnants nung panahon ng Sodom and Gomorrah. May mga nakita pa silang mga maaring sabi nila, bahay ito. Yan. Dahil may mga bato na nagkapatong-patong. So, totoo na ang Diyos ay nanghusga nung panahon na yon. Kaya't sabi nga, kung ito, mga ehemplong ito ay ginawa ng Diyos noon, kung ito ginawa sa mga anghel, ginawa sa mga panahon ni Noah, at itong panahon ng Sodom and Gomorrah, sabi nga, nakareserba ang panahon natin, ang panahon ng mga buhay pa, pagdating ng araw na yon, sa apoy. So, ganun din. Makikita mo na may judgment pa rin na parating. Kaya't dito makita rin natin sa verse 7 and 8, in the midst of God's judgment sa Sodom and Gomorrah, kanyang ngayong iniligtas si Lot, na tinawag ni Peter na righteous. Now, bakit tinawag niyang righteous? Pag titingnan po natin yung kwento kay Lot, parang hindi nga righteous si Lot medyo tuso pa nga kasi nung pinagpili siya ni Abramo, sige, saan mang gusto mo? Nakita niya yung plain, maganda ron, malapit sa dagat. Doon ako. Sabi ni Abramo, sige, sa'yo yan, sa akin yung bundok, mabato. Pero anong ginawa? Pinagpala si Abraham, si Lot napunta doon sa Sodom and Gomorrah. Pero makita man naman natin na si Lot ay hindi siya talaga bumigay sa mga kasama niya mga nanirahan dun sa Sodom and Gomorrah. Kaso lang, nung dumating yung mga anghel at itong mga tao sa Sodom and Gomorrah ay gustong makipag-sexual escapade dito sa mga anghel, anong ginawa ni Lot? Wag na yung mga anghel, sabi ganun, ito na lang dalawa kong anak na babae. So dun mo makikita, hindi naman talaga totoong righteous or maaaring takot lang si Lot dahil baka mapatay sila ng buong mag-anak. But definitely, comparing him to the people around him, masasabi nating matuwid siya. Okay? Pero dito nga natin makikita na si Abraham, kung hindi siya nag-intercede
doon sa Genesis 18:16 to 33, maaring pati si Lot ay masama. Kaya't nakipag-bargain si Abraham. At sabi nga, kung meron bang 50 na righteous people, meron bang 40, meron bang 30, meron bang 20, meron bang 10? Hanggang sasabi ng Lord, tama na, baka tumawad ka pa. Okay. Dahil nga, merong iniligtas doon si Yahweh. Iyan ay si Lot at ang kanyang mga daughters. Okay. Ang kanyang asawa, si Lot, hindi naligtas. Bakit? Dahil nga nung lumilikas sila, sabi ng anghel, huwag kayong titingin, huwag niyong titingnan yung Sodom and Gomorrah. Matigas ang ulo ng asawa ni Lot. Lumingon siya. Ay paglingon niya, ano nangyari? She became a pillar of salt. Kaya sabi nga, obedience is better than sacrifice. Kailangan sumunod tayo. Pag sinabi ng Diyos, eto ang salita ko, sumunod tayo. Okay? Hindi yung ipagpipilitan natin yung gusto natin. Kaya nga maraming mga tao, pinagpipilitan nila ang kanilang relihiyon, pinagpipilitan nila ang kanilang paniniwala. Kung gusto niyo talaga ng katotohanan, bumalik kayo sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang siyang magbibigay sa inyo ng kaliwanagan. Kaya nga tayo ngayon ay nakakilala sa Panginoon ay dahil sa salita niya. Hindi dahil sa kung ano-anong mga special effects or mga supernatural na nangyari sa atin. Hindi. Salita lang ng Diyos. At yun ang siyang nanggising sa atin para makita natin ang katotohanan. Okay? At ang katotohanan ay nagkatawang tao at yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. The Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Okay. Kaya dito makikita natin na sa verse 9, sinasabi diyan, if this is so, then the Lord knows how to rescue godly men. Kung kaya niyang magbigay ng kanyang judgment sa mga hindi mananampalataya, ay kaya niya rin naman magligtas para sa mga hinirang niya. Okay? Yun ang ibig sabihin diyan sa verse 9. So the Lord knows how to rescue godly men from trials. Kaya't ang mga Kristiyano, anumang mga pagsubok, anuman yung mga pinagdadaanan natin, anumang kahirapan yan, sa panahon noon at panahon ngayon. Sabi nga, at any time, sabi nga, makakahanap tayo ng konsolasyon sa katotohanan na ang ating Diyos, alam niya yung ating pinagdadaanan. Okay? The Lord knows how to hold the unrighteous for the day of judgment. So, paparusahan sila. Pero, after that, sabi nga, tayo naman na mga mananampalataya ay protektahan tayo ng Diyos. Kaya't nga, ano man ang mangyari, and the Bible speaks of us going through tribulation, going through the fire, going through sufferings, going through trials. But God is faithful. He will see us through. Hindi niya tayo tatanggalin. Kaya nga ako naniniwala ako na tayo ay nasa tribulation period na. Kaya nga habang binabasa ko nga itong libro nung I Want to Be Left Behind, ang ganda po ng sinabi rito ng mga tawag nito mga Kristiyano sa China. Ganito po ang pagkasabi nila. Sabi, wag na wag nyo. Sabi gano'n, gusto namin magpadala pa rin kayo ng Bible. Okay? Gusto namin talaga ang salita ng Diyos. Pero wag kayong magpapadala ng mga missionary nyo na nagtuturo about the rapture. Dahil sabi nga, ilan na sa amin ang dumaan sa gaano kahirap na parusa. Okay? Pero, aming hiniling sa Diyos na sana ma-rapture na kami. Pero hindi nangyari. Kaya sabi ng mga Chinese Christian na ito, yung Bible gusto namin. Huwag lang kayong magpapadala ng mga missionary nyo na nagtuturo ng rapture.
Kita nyo? So, makikita po natin na ang mga dumadaan sa mga pagsubok, dumadaan sa mga trials, sa mga difficulties in life, mga problema. At tayo, dadaan tayo. Sabi nga, we go through the crucibles of life. It is so important for Christians to go through this. Kasi pag hindi, mababaw ang pagiging Kristiyano mo. Bibigay ka pagdating ng mga matitinding pagsubok. Ito nga, pandemic pa lang ito eh. Wala pa ito yung mga kung ano-anong mga mangyayari sa hinaharap. Hindi pa tayo iniusig dito ng mga Kristiyano. Hindi kagaya sa China, sa North Korea, sa Pakistan, sa mga ibang lugar na kung saan ay ang maghawak ka lang ng Bible o magturo ka lang patungkol kay Kristo ay pwede mong ikamatay. Pwede kang parusahan, pahirapan. Kahit ako naniniwala ako na sabi nga, ang mga pagsubok ay maganda para sa isang Kristiyano. Kaya tama si John Piper, sinabi niya sa mga Americans sa kanyang kongregasyon, America, prepare for suffering. And true enough, sa panahon natin ngayon, gaya po ng church ni John MacArthur, ay dumadanas ngayon ng pag-uusig. Pero hindi pa yan, wala pa yan doon sa kalingkingan nung pinagdadaanan ng mga kapatid natin doon sa mga lugar na kung saan the people and even the government themselves are hostile to the gospel and the Bible and the Lord Jesus Christ and to Christians. Kaya in a way, matututo tayo. Kasi nga sa Amerika, sa Western culture, konting hirap lang, reklamo na. Paano nga naman pag dumating nga tayo sa time na dadaan pala tayo sa tribulation? Kaya maraming mga Americans naniniwala sa rapture. Kasi ayaw nilang dumaan sa apoy. Sabi nila mararapture na tayo so hindi na tayo makakaramdam niyan. You mean to say, tayo aalis dito sa lupang kinalalagyan natin para ibigay lang natin sa Antichrist at saka kay Satan para sila ang mamuno? Hindi eh. Dahil ang sabi ng Biblia, the kingdom of this world has become the kingdom of Christ, the kingdom of the Son. So meaning to say, dito tayo, itong mundong ito, God is going to establish a new heaven and a new earth, and therefore, sabi nga, tayo dapat manatili dito. At sabi nga, tayo ang nasa offensive. Sabi nga, I will build my church and the gates of Hades shall not prevail. Ang church is in the offensive. Tayo ang pumapasok doon sa lugar ng gate ng impyerno. Yun ang tinutukoy dyan. Hindi tayo nasa defensive. Hindi tayo yung, alis na tayo. Ligtas na tayo. Hindi. Tayo ngayon ay pumapasok. Kaya habang tayo nag-iibanghelyo, habang tayo ngayon ay nag-aaral ng salita ng Diyos, habang pinapalaganap natin itong mga salitang ito, mga recorded messages, ang mga tao na nakakarinig, kapag sila'y hinirang ng Diyos, pinili ng Diyos, hinipo ng Diyos, sila'y kikilala at sila rin ngayon ay magiging kasama natin sa pananampalataya. Kaya't I pray, sabi nga sa verse 10, this is especially true of those who follow the corrupt desire of the sinful nature and despise authority. So sabi nga, ang mga hindi susunod, sila na mga bulaang mga ngaral nung panahon ni Apostol Pedro, they were characterized as indulging in the flesh. Sila yung sumusunod sa corrupt na desire ng kanilang sinful nature na dapat sa isang Kristiyano hindi na po dapat. Wala na dapat ito. Pinapatay po natin ito. And they also despise authority. And what authority are they despising? The authority of Christ as ruler of this world. Kaya nga maling katuruan yon na sinasabing wala pa ang kaharian ng Panginoon, future pa. Hindi, andito na. Hindi pa nga lang kumpleto, pero nandito na. Jesus is already reigning. Okay? As King and Lord. Ngayon, sa kanyang pagbabalik, ay dun ngayon i-establish niya ng gusto ang kanyang kaharian. At sabi nga, sa pag-establish niya, ay kanya nang kukunin yung mga
hindi mananampalataya. Igagather niya at itatapon niya doon sa walang hanggang kaparusahan. At ang mga tao na nanatili ay sila ngayon ang magpapatuloy sa eternidad. We will continue in eternity. Okay? So I hope ito ay nagbigay sa inyo ng tamang paunawa patungkol sa hinaharap, patungkol nga sa katuruan sa end times, na tayo talaga ay dadaan kung sakaling buhay pa tayo during that time. At to say the least, we are already in the tribulation period. Because sinabi ng Panginoon yan, in this world, you will have tribulation. But take heart. Okay? Take courage. I have overcome the world. Yun ang panghawakan natin. In-overcome na ni Jesus ang mundo, kaya't kakayanin natin ang anumang pagsubok, anumang hirap, anumang pag-uudyok at pananakit at suffering na ating mararanasan dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. So purihin ang ating Panginoon at magandang gabi muli sa inyong lahat.